picture at konti lang ang post. Walang picture ng tao. Nagulantang ako sa nakita ko sa messenger dahil may picture ni Glyza na may kausap na ibang lahi at may message doon na naging rason ng panginginig ko. Buti na lang ay day off ko nung araw na yon. Ito ang saktong sinabi nung nag-message sa akin. Ikaw ba yung asawa ni Nurse Glyza? Nag-message ako dahil naaawa ako sa'yo. Hindi ko sure kung gaano na sila katagal ng Syriano niya pero madalas yan ang sumusundo at naghahatid sa kanya sa work. At kalat na dito nabuntis siya dahil laging nagsusuka sa duty at masama ang pakiramdam. Nung chinek ng doktor namin dito, positive na buntis siya. At pagkatapos nun ay blinak ako ng account na yon. Sobra ang panginginig ng kamay ko, Ate Kay. Umiiyak na ako that time dahil hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko matanggap yon, pero nilakasan ko ang loob ko at tinawagan ko siya. Galit na galit ako. Agad naman siyang sumagot sa video call. Kinumpronta ko siya kaagad. Nagsimula na siyang umiyak at dun ko napagtanto na totoo pala lahat na nangyayaring ito. Inamin niya na 2 months na siyang buntis. Sobrang sakit, Ate Kay. Bilang isang lalaki, ay iba ang epekto ng pangangaliwa ng asawa ko. Para akong mababaliw. Naisip ko na gusto ko silang sugurin at pagsususuntukin ko ang lalaki. Kaso may trabaho ako na hindi pwedeng basta iwan na lang. Pinagsususuntok ko ang pader sa kwarto ko habang humahagugol. Ang sabi niya, walang kasalanan ang lalaki dahil ang alam nito ay single siya at handa raw siyang panagutan. Ikinainit lalo ng dugo ko yung sinabi niyang yon dahil parang pinoprotektahan niya pa ang lalaki niya. Hindi ko pa sinasabi sa parents ko kasi ayoko makita ang reaksyon nila dahil dadagdag lang sila sa stress ko pag nagalit sila kay Glyza at magkakagulo-gulo kami. Pero sinabi ko sa parents niya ang nangyari para in the end, ano man ang mangyari ay aware sila. Galit na galit ang mga ito sa kanya at sinabing hindi katanggap-tanggap ang ginawa ng anak nila sa akin. Biruin mong pamilyadong tao, nagpabuntis sa ibang lahi. Shit lang talaga. Ngayon ay 1 month na simula nung nalaman ko at 3 months na rin ang dinadala ni Glyza. Malapit na yung araw na dapat sana ay pupunta na siya dito para magkasama na kami. Pero hindi ko na alam, Ate Kay. Ang dami niyang messages na puro sorry pero para akong namanhid. Hindi ko na siya mini-message. Sabi ko na lang umuwi na lang siya sa Pilipinas sa talagaan ng anak namin at yung anak niya sa iba. Hanggang ngayon, blanco pa rin ako kung ano na ang mangyayari sa pamilya namin. Diyan na lang ang kwento ko, Ate Kay. Babasahin ko na lang ang advice ng mga magko-comment pag pinost mo ito. Maraming salamat. Sa kanya